Good evening. It is today is 7:40 in the evening. And today is 7th September 30, 2024, the last day of September. Monthly closing and also quarterly closing. PSE nagkaroon ng MOC down due to CSM2, MOC2, negative 1%, negative 1%, 1.8%. PSE, MOC, 0.73%. MOC down for the month end. So, sa daily, tingnan natin yung daily cycle low. So, meron kang pullback. So, puro angat rin. Ilang days na ba ito? 16 days. No? Ang ating Holy or cycle. 16 days. So, ilang days na? Due. Due date na ng daily cycle low. Ito yan, yung inverted head and shoulder. Tapos break, retest, and mag-retest markup. Tapos pullback. So we're looking at the pullback. Pullback muna. Uh, then next, kung magtatagal siya ng sideways, yun na natin papanoorin kung possible na change of character. So dahil today naman is month end and quarterly and so MOC down, MAC down and ginawa. SM lakas kumila. So 8 trillion market cap na. Siya yung humila. Pero maganda yung ano yun. Talaga mo ng buo yan. So meron kang na-break dito sa supply zone. Possible for a retest. Then continue in trend. Possible pullback, then continue trend, uptrend. So ito matigas talaga ito. Quarterly end. Quarterly closing, candle. So ang ganda. Increasing yung volume. No? Ito yung doji. Meron ka dito tulak na malaki. Doji. Kasi ito, bullish nito eh. Kasi ito bearish. Kasi ito naman bullish. So itong bearish na to, na-invalidate dahil dito sa candle na to. With higher volume. Net foreign pa rin naman today. Net foreign buying 100 million. Medyo may laman. Pumasok sa 100. So ito yung extreme supply. So 7475. So before the pandemic, so far to the monthly, monthly, ito, tatlong buwan, parang 3 days sale, 3 months sale, pandemic crisis. So it went down 48%. Ito, meron tayong demand. Demand ulit dyan. May demand ulit. And then this month, ito, January 23, na-break niya. Break niya kung pinakita yung demand. So, breakout structure, demand. So,
Ang dating mo ng after pandemic, acting na siya as supply zone. Nag-act ng supply. Trinay niya dito. May doji, may try siya. Second try, retest. Ayaw talaga. Doji. Tapos long week hammer. No? Tapos bear market. So ngayon, ito na. Trinay niya ulit for this month. No? So, October ba, makita ba natin na ano, mag-break yan na October. Naman sa October na. We will see it. Let the market decide. So, we will place our bias. Ganda naman itong volume. Basic. So, itong average na volume. Kaya makita natin makaka. So, weekly, we're looking for a uh, pullback. Possible ito. Sa loob nito, ng 7,000. So, kung dito magkakaroon ng demand zone yan, dito sa week na, itong long week na hammer na to, medyo bearish yun. Titignan ko yun as bearish na pullback. So, gusto natin sa 7,000 zone, yung pinaka lowest pullback. Pwedeng dito, anywhere dito sa zone. Pwedeng 7 to 7,1, 7,000. So, pwede ito rin yung gap na to. Pwede na rin ito, may gap. Tapos continue ang ano. Magkakaroon ka lang ng long week dyan. Tapos continue ang ano. Pwede maging demand zone kung gap na yan. Monthly, ang ganda naman yung monthly. Haba lang ng week sa taas. Pinersa kasi isarado dun sa pinersa niya ESM. 4% down. Tapos naman talaga niya ESM. Pag kinalabit, sigurado. But, eto pala isa. Discuss natin itong isa. Yan, itong blue line na yan, ano yan, moving average 100 days. Yan, sa monthly, so every time na mag-cross yan, bull market. Ngayon, ito na, nag-close below yung price below ng 100 yung market. So, nag-trade above. Nag-trade yung candles above the MA 100 yung market. Si Rates. Ngayon, today, monthly chart. So, ito, no, after pandemic, nag-trade below, no? Trade below ng market. Nagtatry yung candle makalabas dito sa MA100 sa 1. Yung doji na to, kulay pula kasi. Sundan pa naman. Confirm nito yung bearish. So, hindi siya pinayagan. Ito, halos lumikit na. As Benedictine. So, dinay-deny talaga. Malakas yung supply dun sa MA100. But this month, na-break natin, nag-close yung candle above MA100. Ito naman red is MA200. Moving average 200. So, trading above lang. So, para siyang binabaan na yan sa loob. MA100 at 200, nagbabanda yung candles. Meron tayong first breakout above MA100. So, September natin. Kasi, yan, nag-break, tapos nag-sideway. Tatlong, hanggang December, no? Tatlong buwan nag-sideway. Pwede bang ganun? Pwedeng ganun, no? Tatlong buwan, break retest. No? So, kung expect natin itong ganito, hindi
Hindi kasi ginagawa lagi kung ano yung candle na nangyari dati. Medyo iba yung tsura. So, ilan ba? 3%. Ilan ito? 5%. So, magkaiba talaga. Basta nag-trade siya above ng MA100. Naging bullish na yung market. Pero diretso yun. Ngayon, trade tayo above. Ano yung next candle for October? So, kailangan hindi siya bumalik below MA100. Hindi siya mag-close below MA100. Para continue bullish bias. So, weekly naman, the blue is MA100, red is MA200. So, ito, pa-cross na. Nakaporma yung MA100. Na-try niya i-cross yung MA200. Kasi babaw yung 200. Ito, yung bear market, pandemic, nag-cross na. Ito, nag-cross siya dito pero hindi natuloy. Bumalik ulit. Bearish pa rin. Yan, magka-try siya. Nakabuelo na itong MA100. Ang tatagusin niya yung MA200. So, we will see that on weekly chart. Ito, ibang MA to. Sobrang long term niya. So, every time, pagkos yung MA100 over 200, bull market. So, ito, pabuelo pa lang. Makakita kaya tayo ng cross in coming weeks. Weekly chart tayo. Ito-cross yung blue, may ibabaw, bullish. Vice versa. Pag nag-cross sa ilalim, hindi over MA200, yung red, bearish. Ito, naka-forma na siya. Second time to try. First is denied. Parang false cross. No? Hindi naman, sumasayo. So, ito maganda. Itong long-term MA, yung long-term yan, yung yellow. Si blue, nag-cross na above the red one. Pero yung yellow, hindi pa. So, sa daily, titignan natin. Kung kaya ni blue mag-cross above sa yellow, bullish yun. So, kailangan niya mag-cross si blue over the yellow para yung bias natin sa bullish is we have more confidence and confluence na nasa loob tayo ng bull market. So, ito yung point of interest natin kung saan siya magkakaroon ng daily cycle low. 7,000. Pwedeng in between ito. Dalawang line na to. 70, 50, and 7175. Even dyan magkaroon ng cycle low. Or even itong mga gap sa weekly. Yung gap sa weekly. So, dalawa yung POI. Basta ang pangit is below 6.9. Pag dyan pa nagkaroon, kung walang demand, talagang mabaksak dito sa below 6.9. So, medyo magkakaroon ako ng bearishness for PSE market. So, huwag niya na sanang patagalin. I-break itong extreme. Break niya to. Supply zone dati, pwede niya i-reverse siya. Tapos break niya to. So, flip zone din. So, flip zone din. POI, yung mga flip zone. So, yun lang. Month end and quarterly end. Quarterly banda. So, next quarter, tatagos na kaya. Going for a 8,000 naman. Break na natin yung 7,000. Galing tayo sa 5,900. 5,800 pa. 5,700 pa lang. 5,600. 5,700.
5,699. So yan na, 7,000 na. Slowly. Sobrang tagal. Kasi ito, kailan pa tayo nandyan? 2013. The lost decade. Hindi pa tayo gumagawa ng new all-time high. Agad. So pakita ko naman sa inyo by sector. Update natin. Quarterly and month and by sector. Financial. First day pa naman ng week. Ito kasi para siyang baliktad na hammer last week sa financial. Bearish po kasi monetary policy, global bank, central banks is going toward for interest rate cut except Japan. Kaya bearish yung financial sector para sa akin. Yung all-time high niya. Hindi niya nagawa mag-close sa monthly above all-time high. Pwedeng magkaroon ng short-term correction. Quarterly, maganda naman. So, pwede magkaroon ng isang red before break ng bagong all-time high. Or magkaroon ng sideway movement. Services, ito yung alpha sector sa PSE. May all-time high mo. Makapit niya na. Parang si financial. Ang mabigat dito si ICP. The Russell stock. Yung all-time high. Financial kasi. Tinagos niya pero nag-close siya sa gold. Ngayon, quarterly. Next quarter, kaya niya bang i-break yan yung all-time high? Gumawa ng bagong all-time high. Or magkakaroon muna ng sideway between here at 2,000 to 2,700. Pwedeng mag-range. Industrial, so preparing for a breakout in downtrend. So, ganda na ito. Hammer. Tapos sinundan ng green. Ganda ng bottom ng candle ng haba. Quarterly. Monthly, poised for a breakout in downtrend. Bullish and industrial. Mining looks like it already found the bottom. So some monthly, double bottom. Quarterly, yun, long red na to breakdown. So ilalim pa rin tayo ng breakdown. So mukhang natagpuan niya na yun. Kanyang bottom. Sa Doojin. Yun, ako pala yung nakuha. Ang low ng 2010. Binisit niya ulit. Holdings. Kumukha niya industrial. Abuelo for breakout in downtrend. Itong kasira ng market structure. Industrial and holdings. Holdings ang umanataw is AC. Ayala Corp. Property. So, magbibida-bida to dahil sa rate cut. Break niya na yung downtrend. Sa tatlo, holdings, industrial, property. Property yung nakaunang, naka-break. Close above sa downtrend line. So, yun. Si services naman kasi
saka si financial, yung dalawang alpha. Pwedeng tumadon dito si property and industrial holdings. Yung tatlong sector na yan. Itong dalawa medyo magsa-sideway or pull back. Magpapahinga, no? Siya ataw ng ataw. Ito naman ang magbibida. Industrial holding property. Mining, yung baka ano pa to. Yung red candle kasi na to, laki. Nandun pa rin. Ilang quarters na yan. Simula pa January. So, kaya mo na, tingnan natin kung magkakabuhay na. Okay. Sa sideway lang sa loob na ito. Pwede nang balikan yung mining sector. So, yung parang breakout. Pero baka bumalik. Pwedeng bumalik. So, yun lang. And sa global, parang malakas kanina si China, no? Hong Kong, Shanghai Index 8%, grabe 8%. Talagang tinangkin ng China yung gains. Today, the last day of September, tangke, tinangkin niya lahat ng gains. Down si Nikkei, Japan down almost 5%. Pre-market ng US, last day din today, last day sa US market. Close na yung monthly and quarterly. So yun. And next month, or tomorrow, is the first day of October. October. Tapos, October 1, economic data ng Philippines. And October 4, CPI. Ano ba ba? Ano? Federal Reserve, Industrial, dami rin pa ng next week, no? Puro Philippine. Puro Philippine economic data. Volatile mga asset, no? For PSP. So, dalawang linggo yan. Mga mid-week, no? October, doon pa siguro gaganda yan. Patapos na October. Nakataw yan. PSP. So, sa daily kasi, naghahanap ng strong demand to. Na-reject dito. Rejection dito na naman. Reject na naman. Ilang beses na. 1, 2, 3. I-reject ulit. No? So, hindi na pagbigyan. So, hanap ka ng strong demand zone. So, dito, dito. Or any dispute. Dito ang pangit. Ang POA na pangit itong 6.9 below. So, hanggang 6.7. Pangit na POA zone yun. So, yun. Good night, guys. Thank you for listening. Bye-bye. Ingat.